Di kilala, di inaasahan pero ngayon isa sa pinakamalupit at mamaw na sa loob ng court sa NBA. Galing sa kalsada ng Douala, Cameroon, walang hype, walang ingay pero may puso, may gutom at may apoy. Si Pascal Siakam o mas kilala sa tawag na Spicy P. Di dumaan sa shortcut mga idol, di minadali. Pinaghirapan lahat mula sa pagod sa ensayo hanggang sa pagbagsak at muling pagbangon. Hindi siya anak ng superstar, wala siyang silver spoon pero may killer instinct at galawan na parang sinapi pag nasa court mula G-League hanggang NBA champ, mula bangko hanggang All-Star, si Siakam ang tunay na simbolo ng grind don't stop. Ngayon bawat kalaban niya alam na huwag kang kampante pagkaharap mo si Spicy P. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-usapan ng kwentong basketball ng 2019 NBA Most Improved Player. 3-time NBA All-Star at 1-time NBA Champion. Walang iba mga idol kundi ang 6'8" forward na si Pascal Siakam. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Noong 2016 NBA draft, maraming fans ng Raptors ang nagulat nang piliin si Pascal Siakam bilang 27th overall pick. Isang raw talent mula New Mexico State at higit pa roon isang batang lumaki sa Cameroon. Kababayan niya si Joel Embiid mga idol. Ito ay lugar sa West Africa. Well, malayo sa karaniwang basketball background ng ibang pros. Dahil dumaan sa kahirapan itong si Siakam, ngunit sa pagpasok niya sa pinakamalaking liga ng basketball ang NBA ay nagpagal at nagpursige siya ng gusto. Kaya naman sa pagbukas ng pinto patungo sa kanyang pangarap ay mas lalong nagsipag ang mamang ito. Well, sa kanyang unang taon agad siyang binigyan ng pagkakataon sa starting lineup dahil sa injury ni Jared Sullinger. Ngunit hindi pa siya ganap na handa sa physicality ng NBA kaya tinilipat siya sa Raptors 905 sa G-League. Doon siya nagningning mga idol, nagkampiyon, naging finals MVP ng G-League at tuluyang nakilala bilang hardworking forward. Ipinakita niya ang trademark energy niya, sprint sa bawat fast break, hustle sa rebound at walang sawang dumidepensa. Pinakita niya talaga rito na hindi pure talent lang dapat ang taglay ng isang manlalaro kundi ang sipag at pagpupursige mga idol. 2017-2018 sa kanyang sophomore year, bumalik si Siakam sa NBA team bilang full-time bench player. Well, hindi pa rin naman ganun ka-productive noon si Siakam sa opensa na nagkaroon pa lang din ng 7.3 points per game. Pero sa sipag naman niyang dumipensa sa kanyang mga hustle play ay nagiging malaking tulong pa rin siya sa koponan. Well, kahit limitado pa ang minuto, kitang-kita ang kanyang impact sa transition game at help defense. Tumaas na rin ang kanyang basketball IQ rito at mas nagiging maayos ang decision making niya sa half-court sets. Hindi pa superstar pero halatang may malaking potensyal na maging star player sa koponan. 2018-2019, ito ang masasabi nating breakout season ni Pascal Siakam mga idol. Dahil ito ang taon na tuluyan nagbago ang career ni Siakam. Sa ilalim ng bagong head coach na si Nick Nurse, binigyan siya ng malaking responsibilidad bilang starter. Hindi naman sinayang ni Siakam ang binigay na tiwala sa kanya mga idol mula 7.3 points per game noong 2017-2018. Biglang tumaas sa 16.9 points per game, may kasama pang 6.9 rebounds at 3.1 assists per game. Nakilala siya sa spin move, hustle play at deadly transition finishes. Kaya naman sa laki ng improvement niya sa kanyang laruan, siya ang tinanghal noon na NBA Most Improved Player. Well, tinulungan nga niya ang koponan ng Toronto Raptors para umangat sa season ito. Naluklok sila sa second seed ng Eastern Conference na nagkaroon ng 58-24 win-loss record. Naging X-factor din sa opensa at depensa. Silang dalawa ni Kawhi Leonard ang siyang kumakamada noon sa opensa at depensa ng Raptors. Sa playoffs naman mga idol, naging consistent siya sa buong kampanya nang magtala ito sa kanilang playoff run ng 19 points per game at 7.1 rebounds per game. Nakarating nga sila sa Eastern Conference Finals at tinaob ang mga nakabanggang koponan ang Orlando Magic, Sixers at Milwaukee Bucks sa East Finals. At sa NBA Finals kontra sa Golden State Warriors, pinasabog niya ang Game 1 sa kanyang 32 points. Nagkaroon man ng maraming aberya ang Warriors noon dahil na-injury ang kanilang dalawang star na si Klay at Durant. Pero hindi pwedeng gawing dahilan nito mga idol dahil kasama talaga sa larong basketball ito. Kaya naman siya ang X-factor ng Raptors sa kanilang kauna-unahang NBA Championship mga idol. 2019-2020 season, pagkatapos lumisan ni Kawhi Leonard, si Siakam ang itinutulak ng Raptors bilang bagong mukha ng franchise. At sa unang pagkakataon napili siya bilang All-Star starter. Dahil walang Kawhi Leonard, angat na din ang kanyang scoring stats na nag-average ng 22.9 points, 7.3 rebounds at 3.5 assists per game. Kaya napili nga siya sa season ito bilang All-Star starter. Ito ang kanyang unang All-Star appearance mga idol. Well, lumawak ang offensive arsenal niya. Meron
meron na siyang 3-point shot, post-up moves at playmaking. Pinangunahan niya ang Raptors sa top 2 record sa East with 53-19 win-loss record. Nakipagbakbakan din sa playoffs para depensahan ng titulo na kumamada ng 17 points per game. Pero hindi yan sumapat mga idol para madepensahan ng titulo. Dahil sa semifinals versus Boston Celtics nang matalo sila na umabot ng Game 7. Sa kabila ng kabiguan, pinatunayan ni Siakam na kaya niyang maging leader ng isang championship caliber team. 2020-21 season, ito naman ang isa sa pinakamahirap na yugto sa career ni Siakam. Dahil sa pandemya, ang Raptors ay lumipat ng home base sa Tampa, Florida. Malayo sa comfort zone ng Toronto, nagkaroon siya ng ilang injuries at nahihirapan siyang bumalik sa all-star form. Naging inconsistent ang laro niya dito mga idol at may ilang on-court frustration kabilang ang technical fouls at mga hindi pagkakaintindihan sa mga coaching staff. Bagamat nagkaroon pa rin naman ng magandang numero ito sa season ito na umaverage pa rin ng 21.4 points per game at 7.2 rebounds per game, hindi pa rin ito sumapat para maitawid niya ang koponan sa playoffs. Well, nabigo man sila. Para kay Siakam, ito ay wake-up call upang ayusin ang kanyang laro, isipan at leadership sa kanilang koponan. 2021-22 season, ito ang tahimik na pagbangon at ang kanyang All-NBA recognition. Matapos ang maingay na kritisismo, bumalik sa tamang direksyon si Pascal Siakam. Naging consistent pa rin ang kanyang laruan. Nag-average siya ng 22.8 points per game, 8.5 rebounds at 5.3 assists per game. Ang pinaka-rounded stat line niya sa ngayon. Bagamat hindi siya piniling All-Stars, sa dulo ng season ay napabilang naman siya sa All-NBA third team na patunay ng respeto ng buong liga sa kanyang consistency at all-around impact. Muli silang nakabalik sa playoffs nang pumesto sila sa 5th seed. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging agresibo sa season ito ay hindi pa din sapat ang kanyang sipag at husay para buhatin ang koponan ng Raptors. Dahil sa round 1 lang ng playoffs nang pataubin agad sila ng Philadelphia 76ers. Well, bagamat patuloy ang kanyang kabiguan ay isang tagumpay pa rin ito para sa kanya mga idol. Hindi lang sa laro kundi sa mental resilience at maturity. 2022-23 season, ito ang masasabi natin pinaka-prime form ng isang Pascal Siakam mga idol. Si Siakam ay nasa peak ng kanyang laro. Nag-ukit siya ng career highs, 24.2 points per game, 7.8 rebounds at 5.8 assists per game. Ngunit sa kabila ng kanyang naipamalas na performance na ito, tila nangangailangan talaga siya ng makakatulong para makipagbakbakan sa malalakas na koponan. Siya man ang naging backbone ng Raptors offense, pero sa kabila ng kanyang efforts, hindi pa rin nakaabot ang team sa playoffs mga idol. Natalo sila sa play-in tournament, isang masakit na exit. Ito rin ang simula ng tanong sa Raptors management, panahon na ba para i-rebuild ang team at i-trade si Siakam? 2023-24 season, ito na ang kanyang bagong simula dahil noong January 2024, formal nang na-trade si Pascal Siakam sa Indiana Pacers kapalit ng mga picks at young players. Isang emosyonal na pamamaalam sa Toronto matapos ang halong isang dekadang serbisyo niya mga idol. Sa Indiana, agad siyang nakapag-adjust sa sistema ni Coach Rick Carlisle. Kasama si Tyrese Haliburton, naging veterano at leader si Siakam sa isang batang koponan. Nag-average siya ng 21.3 points, 7.1 rebounds at 4.2 assists per game sa Pacers uniform. Tinulungan niya ang team na makabalik sa playoffs at makuha ang respeto sa Eastern Conference. Bagamat sila ay isang underrated team na nasa pang-anim na pwesto, pero pinatunayan ng Pacers na kaya nilang makipagsabayan sa mga bigating koponan mga idol. Sa unang round ng pabagsakin nila ang Milwaukee Bucks, sa semifinals naman ng pataubin nila ang New York Knicks. Nakarating sila hanggang Eastern Conference Finals at nakaharap ang Boston Celtics. Tila naubos ang gasolina ng Pacers dito mga idol. Nahirapan sila ng gusto na kahit isa man lang na panalo ay hirap nilang makuha. Ngunit sa 2024-25 season naman, si Pascal Siakam ay nananatiling core veteran ng Indiana Pacers. Nananatili pa rin dito ang kanyang all-star caliber. Ang kanyang leadership, championship experience at clutch defense ay hindi matatawaran. Kaagapan niya rito sila Haliburton, Maturin at Walker sa pagtatangkang itulak ang Pacers sa mas malalim na playoff run. Nanatiling consistent ang performance ni Siakam sa season ito mga idol nang kumakamada pa rin siya dito ng 20.2 points per game. At dahil dito siya'y muling nakasama sa All-Star selection, pang third All-Star appearance niya ito. Muling nakatawid sa playoffs ang Pacers sa pamumuno ni Haliburton at Siakam. Gaya last season ay nananatiling underrated pa rin ang Pacers sa playoffs na ito mga idol, pero hindi ito inalintana ng Pacers dahil pinatunayan na lang nila ito sa laro mga idols. Sa first round ng playoffs nang pinadapa lang nila ang duo na si Dame at Giannis ang Milwaukee Bucks.
umabot lang ito sa Game 5 mga idol. Pagdating sa semifinals nang kaharapin nila ang first seeded team noon, ang Cleveland Cavaliers. Dito ay napakaraming mga panatiko ang humanga sa pinakitang performance ng Pacers mga idol. Well, guess what mga idol, dahil tinaob lang naman nila ang Cavs na umabot lang sa Game 5. Well, hindi pa rin kumbinsido ang iilan na makakarating sa NBA Finals ang Pacers dahil nakaharap nila ang New York Knicks sa Eastern Conference Finals at pinatunayan dito ng Pacers ang kanilang bangis na hindi lang tiyamba ang pagtaob nila sa mga bigating team dahil ultimo ang New York Knicks ay walang nagawa para pabagsakin ng Pacers. Naging dominante ang Pacers mga idol kaya sa huli sila ang tinanghal na kampyon sa Eastern Conference Finals at si Pascal Siakam ang tinanghal na Eastern Conference Finals MVP. Nakarating nga sila sa NBA Finals at kakaharapin ng toughest team sa liga sa season ito ang Oklahoma City Thunder. Pinalagan naman ito ng Pacers mga idol. Naging maganda ang naging bakbakan nila ng serye ng Finals. At sa tagal ng taon na magkaroon muli ng Game 7 sa NBA Finals, umabot nga ito sa Game 7. Ngunit dahil sa aberya na nangyari na injury ang kanilang star na si Tyrese Haliburton, ay naging malaking factor ito sa kanilang kabiguan para makuha ang kampyonato mga idol. Biguman sila pero nakakuha naman ng respeto ang Pacers sa mga panatiko. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa tinatakbong karera ni Pascal Siakam sa liga ng NBA?